Sa loob lamang ng 24 oras at hindi 11 araw na ubos ang 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon po yan sa nagpakilalang dating aide at bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Dati nang iginiit ng bise na hindi niya nilustay ang confidential funds ng kanyang opisina at itinanggiring may kaugnayan sila ni Madriaga. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Pinabasa kay Ramil Madriaga ang kanyang supplemental affidavit kung saan nakalatag ang kanyang kaugnayan kay Duterte. Her denial of any affiliation with me is absolutely false. She lied under oath in her perjury complaint against me. Kasama sa affidavit ang ilang patunay raw rito, kabilang ang video ng pagkikita raw nila noong Davao City Mayor pa lang si Duterte. Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram. Sino yon? Si BP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. May screenshot din ng video conference nila kay Duterte nang mag-anunsyo itong hindi natatakbong presidente noong eleksyon 2022. I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. A printout of the Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. You are nearly crying. Malungkot lang po. Idinetalye ni Madriaga ang pag-deliver niya ng mga pera sa iba't ibang individual sa utos-an niya ni VP Duterte. In the morning of December 20, 2022, Sarah called me and she said, Sir Ram, please coordinate with Colonel Nolasco. Meron tayong deliver sa San Pablo, Laguna, sa Night Street, at sa Ombudsman. 4 large dark bags were unloaded from the vehicles. 3 large dark bags and 1 lighter colored and relatively smaller bag. Colonel Nolasco told me that each bag contained around 30 million pesos to 35 million pesos. Nabanggit din ni Madriaga si PRRD, ang initials ng dating Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Sabi ni Madriaga, confidential funds daw ang mga ito. A few years later, I read from several media reports that the 125 million pesos OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Ginamit din daw siya bilang dummy sa bank accounts para sa paglipat ng milyong-milyong pisong pera noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. These were opened by people close to PRRD who informed me that money will be transferred to these accounts for intelligence operation and for laundering. Alam daw ito ng dating Pangulo at may mga pagkakataong inutusan pa siya nito. I distinctly remember that PRRD directed me on 3 separate occasions to pick up 100 million from a bank inside the mall in Lubao, Pampanga, which were all delivered to Malacanang. May iba pang iniutos umano sa kanya ang dating Pangulo. PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. However, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contact in the armed forces of the Philippines. Iniutos din daw kay Madriaga ang pagbuo ng non-profit corporation para sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Ito ang ISIP o Initiative for Social Justice, Innovation and Progress, Pilipinas. Pero ang ibig sabihin umano para sa kanilang mga taga-suporta ay Inday Sara is by President. Isa sa mga nagbigay umano ng pondo para rito ang isang opisyal ng Pharmally. I was informed by PRRD that funding will be made available for the activities of ISIP through the contribution of his friends and supporters. One of those friends and supporters is Lin Wei Zhong, who was the financial officer of Pharmally Pharmaceuticals. Sometime in June or July 2021, PRD informed me that someone will call me to
to directly coordinate the turnover of 175 million. I also remember that Michael Yang, a very close friend of PRRD, who was frequently in Malacanang, also provided financial support to isip. Sa affidavit ni Madriaga, lumalabas na naputol ang kanilang relasyon ni VP Duterte nang hindi siya nito tulungan sa kasong land grabbing na inilapit kay Madriaga ng ilang magsasaka sa Bataan. Pero may punto raw na binisita siya sa kulungan ng bise. Sometime in October 2025, after I got arrested for alleged kidnapping, I was surprised to see Sarah through the metal railings of the passageway. She smiled and waved at me. Jail Warden Sabiniano handed me a phone. When I said hello, I recognized the voice of Sarah, and she asked me about my well-being and conditions inside the detention facility. She was also apologetic for failing to do something or assist in my ongoing criminal case. Sa isang punto sa pagdinig, tinanong si Madriaga kung may namilit o inialok sa kanya kapalit ng pagsusulat ng affidavit. Hindi ka po ba napilitan na gawin ang anong komento affidavit na iyong sinabmit? Hindi po ako napilitan, Madam Chair. Wala bang pangakong palayain ka sa kulungan kapalit ng pagtestigo na ginagawa mo ngayon? Hindi po ako humihingi ng anumang kapalit sa paggawa ko ng salaysay ko. Bago siya umalis, pinirmahan at isinumitin niya sa komite ang waiver sa bank secrecy law para mabusisi ang kanyang bank accounts. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng mga binanggit ni Madriaga sa kanyang pagharap sa kamera. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang punto ng pagdinig kahapon ng House Justice Committee, may inihayag si Remil Madriaga noong nag-aaral pa ng abogasya si Vice President Sara Duterte. May pinahagi raw sa kanya si Atty. Ryan Ray Kilala noong estudyante pa niya si Sara Duterte sa San Sebastian College, Recoletos College of Law. Si Kilala ay naging ninong sa kasal ng anak ni Madriaga. Sarah was not particularly good in school, was often struggling with her academics and habitually rude and violent to other students. Hence, Attorney Ryan used his influence in San Sebastian College of Law to ensure that Sarah received passing grades despite her poor academic performance. Sa isang pahayag ngayong umaga, sinabi ni Vice President Duterte na sa lahat ng anyay kasinungalingan sa pagdinig kahapon, inaalmahan niya ang sinabi ni Madriaga na kinailangan siyang tulungan para makatapos sa law school. Sabi ng bise, natapos siyang law school sa sariling pagsisikap. Hindi raw siya humingi ng special accommodation para sa kanyang grades dahil madali lang anya makuha ang bare minimum. Hindi rin daw siya inireklamo dahil sa pagiging bastos o marahas sa ibang law students sa San Sebastian. Sabi pa ni VP Sara, natapos niya ang law school noong May 2005 at pagka-Setyembre ng taong yun ay nag-bar exam agad siya na hindi pa raw nagagawa noon sa SSC Recoletos. Relatively difficult anyang bar exam ng taong yun. Pumasa siya sa first attempt na 80 ang general weighted average. Ayon pa sa bise, malayo sa kapasidad niya si Madriaga at mga kasabat umano sa Kamara dahil hindi nila kayang gumawa ng kapani-paniwalang kasinungalingan o sumunod man lang sa rule of law. Pang-aabuso at korupsyon ng anya ang kaya ng mga miyembro ng House Justice Committee. Dapat daw tandaan na nagka-issue ng panunuhol sa mga miyembro ng Kamara ang unang impeachment proceedings laban sa kanya noong 1 taon. Wala raw ipinag-iba itong ikalawang impeachment proceedings ngayong taon. May pahayag din si VP Sara laban sa kasalukuyang administrasyon. Ang kabiguan anya nito na magbigay ng kaginawahan sa gitna ng krisis ay hindi dahil kulang sa resources kundi dahil ginagamit sa pamumulitika ang pondo para makaiwas sa pananagutan. Sinusubukan po naming hingan ng reaksyon dito ang Malacanang. Wednesday latest mga mare at pare, walang maliit na tao para sa pag-abot ng mga malalaking pangarap. Yan ang tampok sa upcoming episode ng Magpakailanman ngayong Sabado. Di dahilan ng pagiging maliit para mangarap ng malaki. Ang kapuso actress na si Jo Berry ang mismong gumanap sa kanyang real-life story episode na Little Big Dreamer.
Full circle moment daw ito para kay Joe dahil sa drama anthology siya nagsimula bilang actress 10 years ago. Chika ni Joe, aminado siyang nahirapan sa pagganap sa episode. May mga parte ng kanyang buhay kasi na ayaw na niyang balikan. Natakot din talaga ako kasi of course maraming part ng buhay ko na ayoko na sanang balikan. Pero alam naman natin na yung mga pangit na parte ng buhay natin, yun talaga yung bumubuo sa kung ano tayo ngayon. Aabangan din si Joe sa upcoming GMA Prime series na The Master Cutter with Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Gagampanan niya ang karakter na si Ame. Kumusta kaya katrabaho si Dingdong? Very maalaga si Kuya Dong. Lagi niya akong chine-check, okay ka lang every after scenes, pag actions or may mga takbo, okay ka lang, okay ka pa, ganun. Maalaga po si Kuya Dong sa aming lahat. Kaugnay sa suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene, kausapin po natin si LPG Marketers Association founder Arnel T. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Opo, magandang araw. Magandang araw at magandang umaga po. Linawin lang po natin, effective immediately po ba ito kapag bumili ngayon ng LPG, tapyas na dapat yung excise tax? Opo, since yesterday po, kami po ay nagpatupad na po ng excise tax reduction sa lahat po ng aming mga miyembro at sa mga brand po na kasanib sa aming miyembro. At pwede raw bang i-tax credit na lang yung dati ng nabayaran halimbawa na excise tax para matapyas na sa current inventory yung excise tax? Ngayon, ano ho ba ang masasabi niyo dyan? Well, ang kanya-kanya opinion po. Ang opinion ko po kasi during the time na kami nagkaroon ng pagpupulong ng Bureau of Customs or Finance Committee, ay ang nabanggit ko po ay pwede naman outright na tanggalin na muna at kahit po yung aming mga current inventory na meron pa pong nakapatong na excise tax, ay akuin na muna namin at ang mababawi naman namin yan once na after 3 months at binalik ang excise tax, ay doon na lang po namin babawiin sa aming current inventory doon sa mga panahon na yun na wala naman excise tax. Kamusta po yung forecast nyo sa supply po ng LPG sa bansa? Well, ang forecast po natin ay currently because of the summer season and the demand was down by 30%, ay meron po tayong mga around 50-day inventory. Kaya po so far, ang stock inventory po ng ating bansa ay sufficient. Wala po tayong magiging problema pagdating po sa mga darating pang panahon. Ano po naman ang inyong posisyon dun sa mungkahi po ni Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng price cap sa LPG? Well, I think yun hong panukala niyan ay medyo doon po kami hindi sumasang-ayon dahil baka ito ay maging sanhi para yung pang LPG importers ay hindi ho mag-angkat ng kanilang produkto dahil kung magkakaroon ng price cap at malayo doon sa presyong binibili namin sa international market, ay baka maging reason pa ito para sa ating problema sa product shortage. Kaya po mas mainam na siguro yun ginagawa ng Department of Energy ngayon na through the transparency of the pricing, kinukuha po nila sa amin ang aming daily inventory at ang aming mga bill of lading. Yung produktong binibili namin ay kanila pong kinukuha sa amin upang malaman nila kung ang pinapresyo namin domestically ay naaayon doon sa aming pagkakabili ng produkto. Sir, panghuli na lamang, parang paggabay na lamang din po sa mga nanonood sa atin. Kung bibili po ngayon ng LPG, less excise tax, magkano na ho ang dapat more or less no, na naglalaro lamang yung presyo ng LPG na aming bibilhin? Opo, bigyan na lang po namin ng kahit paano po idea kasi iba't ibang lugar, medyo magkakaroon po na pagkakaiba ang presyo. The lowest po is 1,455 at ang pinaka-highest will be on the range of 1,567. Okay, pero may mga nagbibenta po 1,700. Okay pa rin ho ba yun? Well, sa ngayon po, sa panahon ngayon, after the reduction or suspension of the excise tax plus yung pagbaba po ng crude oil, hindi po dapat umaabot ng ganong kalaking halaga. Ang amin pong panawagan sa mga tindahan po ng LPG na may mga ganyang presyo, ay kailangan po nilang baguhin ang kanilang price board dahil masyado pong mataas yan. At yun po naman ay kampante po namin sabihin
na yan pong presyong binabanggit namin ngayon ay nasa tama at meron na po silang sapat na income dito sa binabanggit namin presyo ngayon. Marami pong salamat sa inyo pong mga impormasyong ibinahagi sa amin sa Balitang Hali. Opo, salamat din po. Yan po naman si LPG Marketers Association founder Arnel T. Huli ka mang pagewang-gewang na pagmamaneho ng rider na yan sa Tabunok Flyover hanggang Mananga Bridge sa Talisay, Cebu nitong Sabado ng gabi. Delikado po yan. Ayon sa upload ng video, nagagalit ang rider kapag may ibang sasakyang dumadaan sa kanyang dinaraanan. Agad ipinahanap ng mga otoridad sa Talisay ang rider matapos mag-viral ang video online. Nitong Lunes, humarap ang rider at ipiniliwanag na may humahabol daw sa kanya noong mga sandaling paekis-ekis ang kanyang maneho. Humingi siya ng paumanhin. Hindi kumbinsido sa kanya ang mga otoridad kaya tinikitan siya dahil sa reckless driving at pinagmulta ng 1,000 piso. Ipinaalam na sa Land Transportation Office ang insidente. Hawak na ng pulisyang isa sa mga kasabwat umano sa pagnanakaw sa isang sanglaan sa Pasay. Ang suspect na appraiser sa pawn shop itinangging may kinalaman siya sa pagnanakaw. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Gabi nitong April 12 nang pasukin ang pinaniniwalaang termite gang ang pawn shop na ito sa Libertad, Pasay City. Sa ilalim ng kalsada, pumasok ang mga salarin matapos maghukay. Walang pasok ang mga empleyado noong araw na yon. Lunes na ng umaga, natuklasan at na-report sa pulisya ang pagnanakaw. Nakikita po natin doon sa loob na binaklas din po ang yung bolt. So meron po silang nakuha doon na approximately mga 1 million worth of jewelries, then 90,000 in cash. Nakita mula sa labas na may isa pang butas sa pawn shop. Posible umanong sinubukang maghukay ng mga salarin papunta sa katabing pawn shop. Pero dahil limitado ang oras, hindi ito napasok. Hinala nila sa nakabukas na manhole sa Park Avenue dumaan ang mga salarin. Mga kapuso, dito sa drainage na ito pinaniniwalang lumabas at pumasok ang grupo ng termite gang na nanloob sa isang pawn shop dito sa Pasay City nitong linggo. Mula rito sa drainage, nasa 10 minuto raw nilakad ng mga sospek ang kanal hanggang makarating sila dito sa pawn shop. Sa reenactment ng pulisya, may kita kung gaano kasikip ang dinaanan mula sa pawn shop papunta sa drainage. Pero pagdating sa gitna, maluwag na pabalik sa nakabukas na manhole. Sinamantala raw ng mga salarin ng paghuhukay nitong nakalipas na Semana Santa. Base sa investigasyon, posibleng inside job ang nangyari. Ang suspect dito, ang mismong appraiser na unang nag-report sa mga pulis. Tila sinadya raw kasing patayin ang motion detector ng pawn shop noong araw na mangyari ang insidente. Sa pag-iimbestiga po namin, nalaman po namin na siya po talaga yung yung parang naging conspirator doon sa loob kasi hindi mangyayari yung panloloob kung hindi siya tumulong. Siya nga po yung pinagkakatiwalaan na nakakaalam ng mga codes ng motion detector at saka yung sa ng CCTV. So nung tignan po natin yung laman ng CCTV, wala na pong makitang footage doon. Ayon naman sa appraiser, matagal na niyang inireport ang problema nila sa CCTV. Nung Wednesday, before yun nangyari, sir, na-report ko na po yun, sir. Nung 8 pa lang po, na-report ko na po yun na nakatalikod yung CCTV namin, sir. Lagi naman po kasing gano'n yung CCTV namin, sir, na nawawalan po ng signal. Nakatakdang sampahan ng reklamong robbery ang sospek. Patuloy naman na tinutugis ng pulisya ang iba pa niyang kasamahan. Inaalam din nila kung iisa lang ang grupo na nanloob sa pawn shop at isang bangko sa Marikina City noong 2017. Gayun din sa mga kaparehong insidente sa iba't ibang bahagi ng Cavite noong nakaraang taon. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Tumagilid ang isang truck na may kargang mga baboy sa Malungon, Sarangani. Sugatan ang pahinanti ng truck. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck sa pababang bahagi ng National Highway sa barangay Nagpan. Hindi na raw nakontrol ng driver ang truck dahil sa bigat ng dala nitong nasa 150 baboy. 33 sa mga baboy ang namatay dahil sa aksidente. Nasa 600,000 pesos ang halaga niyan.